Magandang hapon po sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules nagbabalik para sa inyong evening update mga kaibigan. Kamusta po kayo? At kamusta po ang mga pusong nagulat sa solo version ng Autodedma? Yes mga kaibigan, wala pong update from my Instagram today. So ang update natin ay yung kagabi pa po na sumayaw si Meme ng Autodedma Challenge with boyfriend. And yes, today, wala pa po kung anong ginagawa ni Memay. Hindi po natin alam. It's Friday and thanks God, it's the weekend. Yes. Anong nangyari sa social media, sa Twitter world? Ito po ang update sa Twitter world. GRD. Hindi ko kilala. Basta initials lang po ang ginamit. Hey to all my Entrada supporters, let's support her. Kasi nga po, kung may panahon kayo, maki-streaming daw po sa Spotify at nagbibigay sila ng playlist sa social media. User, may mga accounts sa social media guys na nagsasabing nasaktan kasi ang sabi user kasi mga tao sa ABS mukhang pera lang talaga, mayoral talaga pag mabait yung tao, abusado na kayo. Ayun, kasi sabi ni Rose Yeji 10 hours ago, Star Pop di papasok yung Autodedma sa equal kasi dapat babae lang singer. Dapat sa NMF mag-stream para makapasok sa ibang playlist. Also, Star Pop, hindi pinitch makapasok ng NMF yung solo version. You really hate her, no? Star Pop Philippines at Rock Santos. Ayun, hindi ko po alam kung anong gustong palabasin ni Rose Yeji doon. Iklaro lang po natin, once may recorded a song, the label has the right to do anything sa record, and paglalabas ng version is di naman yan bago. Wala po siyang kinalaman sa panluloko sa fans. Di siya kasali sa nagsinungaling about arrangement. O, yun po. Kasi nga po, ito po, hindi nila nagustuhan yung paglabas ng bagong solo version. May mga account na hindi nagustuhan yung solo version ng Autodedma. Bakit? Dahilan sa ang ginawa po ay wala namang binago. Nagtanggal lang sila ng part na kung saan kumanta si Wong Jusuk ng rap lyrics niya. So, sabi nila, hindi nila nagustuhan yon. Pero klaro, ang sabi ni Rose dito, wala pong kinalaman si Mary Del Maymay Entrata. Ang trabaho ni Maymay ay kumanta. At ang trabaho ng record label, ang siyang gumawa ng kung anong arrangement ang gagawin sa mga kanta ni Maymay at paano gawin. Pero yes, dahil dyan, marami ang medyo nag-disagree dito sa pag-post ng bagong release kasi nga po, kailangan bumili ng fans ni Maymay ngayon dahilan sa kailangan i-top spot ang solo version ng Autodedma sa Spotify. Nagawa naman po mga guys, talagang gumawa ng paraan ang mga fans ni Maymay para mailagay ang kanta ni Maymay sa top spot sa Spotify. Yun nga lang, dahilan sa, syempre, wala namang ipinagbago, wala namang ginawang bagong lyrics, in fact, wala pang ang music video ang kanta. Nagtanggal lang ito ng part ni Wong Jusuk na kung saan ang dapat daw ginawa ng record label ay hindi muna ipinasok si Wong Jusuk. Dapat ang munang ginawa ng Star Pop record label ay i-release muna ang kanta na si Maymay muna ang singer. Yung talagang original noon ay wala munang collab. And then later on, ilalabas nila yung collaboration with Jong Woo-soo. Kasi syempre, ang hype ng Autodedma solo version natabunan na ng hype ng collaboration. So suppose, ang technique na ginawa, taktika na ginawa nila, dapat muna daw, yan ay base lang po yan sa nabasa natin sa mga inilalagay ng mga followers ni Maymay sa social media.
So, dapat kasi una daw muna ang solo ni Maymay and then, tsaka muna dapat yung collaboration. Kasi syempre, ibang hype ang Bitbit noon. Ngayon, nauna ang collab, syempre, walang rearranging na ginawa. Nagtanggal ng some parts of the song. So, medyo, sabi nila, aba, kami ba'y niloloko ninyo? Parang bumili nga lang daw sila ng t-shirt. Pare-pareho lang ang kulay, pare-pareho ang design. Walang pinagbago. Kaya, yun na hindi nila nagustuhan. Pero, ayan. Wala silang magawa kundi ipakita yung suporta kay Maymay Entrata at talagang may mga accounts na bumili. Ngayon, nung nakita nilang nandoon na sa iTunes ang kanta ni Maymay at nasa sa chart na, may kinalagyan na, sabi nung ibang accounts, tama na. Let's not buy anymore any track kasi nga okay na yan. Pwede na yan, sabi nilang ganon. Kaya, hayun, siguro yung iba, nakabili pa rin. Pero, yung iba na nakaintindi sa kung anong nangyayari, talagang maipakita lang nila kay Maymay yung suporta nila, ay yun na muna ang ginawa. Kaya, nung after lunch ko dito guys sa Dubai, nakita ko yung campaign ng iba na okay na, wag na tayong bumili, that's enough. Kasi nga po, iba yung pakiramdam nila at hindi sila masyadong nasayahan sa nangyayari. O diba? So, yan po ang kaninang nangyaring tanghali. Kaya medyo, sabi ko, saan kaya dadalhin ang solo version ni Maymay na Auto Dedma. In fact, bisitahin natin sa ABS-CBN kung ano bang nangyari sa Auto Dedma na yan ni Maymay na solo version. So far, ang solo version, ayan solo version is only gaining 2.2 thousand views in 20 hours. So, talagang mahina siya guys kasi syempre, natabunan na siya ng collaboration ni Maymay at saka ni Woo-Suk Jung. And in fact, masyadong mabagal din po ang pag-usad ng music video ng Auto Dedma. At ito ngayon ay meron lang 642 in 2 weeks time. So, last time mga makabugera, it was 10 days bago nakuha ang 1 million. And now, it's more than 10 days at nasa 642 pa rin ang views ng Auto Dedma music video. Ayun, mas tinalo pa nga ito ng guesting ni Aaron Hashkill sa studio kasi nga mas marami ngayon ang nanood sa guesting ni Aaron Hashkill. Ayan 966,000 views. O diba? Almost 1 million na in 5 days time. So, yun ang kaibahan ng mga pangyayari sa mga kanta ni Maymay at sa ginawa ng ABS-CBN sa mga kanta ni Maymay. Not ABS-CBN, but of course, the music label Star Pop at ng Star Magic. O, diba? So, I do not know kung anong gagawin dito ng Star Pop ngayong si Maymay ay nasa biyahe na at wala na si Maymay sa Pilipinas. Let's see kung may aabangan pa ba tayong promotional on this song para ma-bring back again ang hype ng kanta. Gayong eto nga natabunan na ito ng pag-guesting ni Aaron sa studio ng ASAP. At ito na nga, almost 1 million na ang views ng video na yan. So, yes, let's see kung anong gagawin ng taga-suporta ni Maymay para maiabot ito, marating ng Auto Dedma music video ang 1 million views po mga kaibigan. So, yes, yan po muna. And we'll see kung ano pa ang pag-uusapan later. Kasi nga syempre, medyo naguguluhan pati rin ako kung anong nangyayari dito.
kasi medyo gumulo ng naglabas pa ng bagong version ang Star Pop. Aside from collaboration ni Maymay at saka ni Wusok, sabi ko nga, hindi pa nga umabot ng 1 million ang views ng Otto Deadman may collaboration kay Wusok, ay heto't maglalabas na naman si Star Pop Philippines ng bagong kanta. Kaya sabi ng iba, pera-pera ang ginawa ng Star Pop dito kasi alam nilang hindi matatalikuran ng supporters ni Maymay Entrata si Maymay Entrata with her song. Star Pop Philippines 8 hours ago said, Otto Deadma solo version by Maymay Entrata is on hashtag top number 1 on iTunes Philippines. Yan ang sabi niya. Kaso nga lang, kung number 1 siya sa iTunes Philippines, kulelat naman siya sa YouTube world. Kaya let's see kung saan ang punta ng kantang ito. And let's see kung anong mangyayari in the coming days. Ito nga po ang proof. Otto Deadma's solo version is on top number 1, Like Crazy by Jimin on number 2, Hare Hare by Twice or Hair Hair whatever. Number 3, Like Crazy English version ni Jimin. Number 4, Angel Point 1 featuring Kodak Black. Number 5. And ayun, yun po ang top 5 sa iTunes Philippines. Hindi natin alam bukas kung aakyat yan or babagsak ba yan sa chart ng Spotify, diba? Otto Deadma's solo version is now on top spot on iTunes Philippines by Maymay Dreamers. Ayan. Kaya, ayun po. So, yan po ang update on her bagong version na talagang alamin na lang natin kung saan ang punta ng kanta na yan, mga guys. Alexander Lexter Jules